concerned video na naman po. Ang sabi niya is, Ate Ting, nababawasan po ang self-confidence ko makipagtalik kasi yung shape ni Junjun ko is baliko. Hindi ko po alam kung nasasarapan ba ang babae dito. Nahihiya naman po akong magtanong. Thanks, Ate Ting. Alam nyo guys, iba-iba po talaga ang shape and size ng ari ng mga lalaki. Pareho din sa aming mga babae yan. May iba't iba rin pong shape at itsura, color. So huwag kang magkaroon ng alinlangan. Dahil kahit anong size or kahit anong itsura, kung alam mo yung tamang posisyon na dapat gawin doon sa partner mo para makatapos siya, para mag-enjoy kayo pareho, naku, mas daig mo pa ang porn star kapag nalaman mo ang tamang posisyon para dito. Nakadepende po iyan sa haba. Nakadepende po iyan sa girth. Ito po yung girth, meaning ito yung thickness, circumference nung ari ninyo. Pwedeng may maliit na girth, pero mahaba naman. Pwede namang merong malaki yung girth, pero maikli naman. So, iba-iba po talaga yan. So, let's talk about iba't ibang type ng ari ng lalaki at kung ano ba yung best position kapag ganito yung dinadala mo ngayon. Number 1 type or shape, unahin natin dyan yung concern mo. Maaring ito the banana type. Ito yung itsura ng parang banana. Long and curved. Upward or downward. Kasi kung maikli yan, hindi naman yan magiging baliko Karamihan sa may mga ganitong shape ay mahahaba. So, ano bang magandang posisyon ang para dito? Any kind na position na nakaharap sa partner mo ay best position. Kasi this will give you a more contact doon sa G-spot ng babae, which is on the front wall of the vagina. So, kapag nakaharap ka sa kanya, dahil nga nakabaliko siya, so once na pinasok mo yan, tumatama yan dun sa G-spot ng babae. Pero kung downward naman ang pagkabaliko nito, ang magandang posisyon naman dyan ay naka-cowgirl. Kasi may paganon at may paganon. So, pag paganito, maganda pong posisyon dyan ay yung magkaharap kayo. Kapag ka nakabaliktad naman, yung baliko, magandang nakaposisyon dyan, ay naka-cowgirl ang babae. Number 2, the racket popsicle. Ito naman yung maliliit yung ulo, tapos malaki yung katawan. So, anong ibig sabihin ko? Mas thick po yung base, yung pinakababa. Habang tumataas siya, numinipis, nagiging narrow po. Kapag ganito naman ang type ng dinadala mo, ang better na position dyan is doggy. Ang advantage naman nito sa babae, once na pinasok mo yan, dahil maliit nga ang ulo, nababawasan yung pain doon sa babae. Kapag in-squeeze ng partner mo yung pelvic floor niya, habang nasa loob kayo, of course, magkukonstrict yung ari ninyo doon. At magpo-provide yun ng magandang sensation. Number 3, the cucumber. Ito naman po yung may mga size na average ang girth and length. Medyo maliit yung nasa unahan, yung pinaka-tip, na hindi naman masyadong obvious yung liit niya, hindi katulad nung popsicle. So, kung ganito yung size ng girth niya, pagkatapos nung tip hanggang dulo, same po ang size. Tingnan nyo po yung itsura ng cucumber. Ganun na ganun po ang itsura. Almost every position po, kapag may cucumber size or shape kayo, ay magandang posisyon para dito. So, karamihan sa mga V na a-accommodate ang may mga cucumber size. Kahit anong posisyon, bagay po sa may mga cucumber size and shape. Medyo lucky po ng 1% yung may mga ganitong itsura. Another thing, the Italian salami shape. Ito yung average din. Kaya lang, ang length and girth nito ay medyo malaki. Parang mako-compare mo na siya dun. Nakikita nyo naman yung mga sausage, Malalaki talaga yun. Sa palengke, marami nun. Magpa-flash ako ng picture dito, Medyo masakit ito kasi yung pinakaulo nito ay same size hanggang makarating doon sa baba. Meaning to say, ang length nito at ang girth nito ay pare-pareho. Yung ibang mga kalalakihan, baka naiinggit po sa ganito. Nako, sa aming mga babae po, karamihan sa amin ina-avoid namin yung mga intercourse, pag ganito na kasi masakit
masakit po ito. Pwede niyang maabot yung cervix ng babae. Once na naabot niya yon, kukos po ng pain sa amin yan. Anong best position dito, no? Hayaan niyo po na yung mga babae ang mag-control. Kung gaano lang kalalim or kung gaano lang yung angle na gagawin niya, siya na ang bahala na mag-control noon. Or pwede rin naman yung nakatagilid kayo. And last one, the churro. Ito naman yung may mga size na manipis. Kung yung salami is thick, makapal, ito naman ay thin. Pero same din po ang sukat nito simula sa top hanggang base ng ari ng lalaki. So, kapag manipis po yung ari ng lalaki, no, maliit lang yung girth niya. Parang maliit lang siya. So, pwedeng palagyan niya ng mga hump or mga bulitas. Ganun ang ginagawa ng ibang lalaki. Wala pong masama doon kasi accessories lang naman yan para mas pleasurable doon sa partner ninyo at ma-boost lalo yung confidence ninyo. Pag hindi nila pinalagyan yon, yung partner nila, pwedeng hindi nararamdaman yung pagpasok nila kasi nga sobrang manipis yung kanilang girth. So, hindi tumatama doon sa vaginal wall. So, kapag ganon, huwag po mawala ng pag-asa. May mga enhancement po na pwedeng magawa dyan. Ang doggy style po ay magandang posisyon para dito kasi po yung penetration alone ay minsan hindi enough pag super thin yung ari ninyo. So, kapag ganito yung position ninyo, natutulungan ninyong laruin yung tingle ng mga partner ninyo na kinakailangan in order for her na mag-orgasm. Pero kung ikaw naman ay yung nandun sa longer side, manipis nga pero mahaba naman. So, ang best naman dito is nakahiga yung babae. Then, yung dalawang paa ng babae is nandun naman sa chest mo. That way, pwede mong isarado yung legs ng babae para mas sumikip yung pagpasok mo. Kasi ikaw ang magkocontrol nun dahil nakalagay yung dalawang paa niya doon sa chest mo. So, pwede mong itighten yung kanyang dalawang hita na magsara para mas mukhang masikip yung pagpasok mo. Bottom line ng topic natin is okay lang naman mainggit, okay lang naman mag-alala dahil iba yung sa tingin mong shape ng ari mo. May mga ibang lalaki po na ginagawan talaga ng paraan yan para ma-extend yung length and girth nung kanilang dinadala. But the old saying is true. It's not what you've got. It's how you use it. Anumang shape or size na meron ka ngayon, pwedeng mag-deliver po ng pleasure sa partner ninyo. Basta mapag-aralan lang ninyo yung tamang techniques kung paano gagawin ito. So yun lamang guys ang video natin for today. I hope nakatulong po ang mga tips na napag-usapan natin dito ngayon. At kung nagustuhan niyo po ang ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan na sa tingin niyong matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you on my next one. Always love yourself and be a blessed day. Bye!